Sabi sang hambugiro nga si Tulfo, hindi ka Diyos. Hindi ka nagpalit ng apelido mo, Windsor. O hindi ka rin nanggaling sa mga dato puti na mga sinauna nating mga kaharian. Hindi ka naman nanggaling kay MacArthur or kay Lapu-Lapu, sir. Hindi nga natin alam kung saan lupalop ka ng mundo nanggaling. Ganito, pati na yun nakita mo, damit sang aso ko. Lang. Huwag niyo kong ginadisturbo. Admin, ang nagadisturbo sa akin dito, suspend or block. Ang sabi, sang peke, Blue Ribbon Committee, Red Ribbon ka, do you know? Ako matagal ko na ning alam kung bakit Blue Ribbon Committee, bakit blue, bakit Royal Blue, bakit tinatawag na siya nga Royal Blue, hindi Royal Orange, hindi Royal Purple, bakit Royal Blue? Sa mga Knights in the Shining Armor, if you are always watching, sa mga fairy tales, sa mga Lord of the Rings, ang palagi ginagamit talaga sa mga hari, kung hindi gold, royal blue. Diyan na nila kinuha kung bakit blue ang pangalan sang committee, kataas-taasan na siya nga rank sang mga knights kag sang mga kaharian, kung bakit diyan na ang inspiration sang ating blue committee, Blue Ribbon Committee. Ang ibig sabihin yan, kataas-taasan nga committee, kasi sa mga sinaunang panahon noon, ang ginagamit sa mga Knights in the Shining Armor, mga kanday Lancelot na yan. Manood kayo lang kay Richard Gere, kung ginabigyan sila kapag ginanight sila sa kanilang leader sa mga army, ang ginasuot nila nga mga cape na mga kapa is royal blue. So here comes ngayon, itong ang ambisyoso, nga ang ginapasahod natin, sir, hindi ka namin Diyos, ha? Hindi ka namin Diyos, hindi ka naman namin Lord of the Rings. Ano ang ginapagilit mo? Arwen! Anong kinagagalit mo nga kailangan mo kadyo dipota? Kailangan mo i-barricade kag stop in the name of love ang Blue Ribbon Committee sa mga Marines. Ano ang rason kung bakit ayaw nyo pagbigyan itong mga tao nga ginamit ni Saldico noon na magpamigay bilak sa Iloy sa bilyon-bilyon nga kwarta sa inyo nga mga kawatan kamo? What is your fucking reason that you are so fucking angry that you do not want the Blue Ribbon Committee to have these witnesses asked by the real Blue Ribbon Committee? Bakit ka nagagalit? Kat bakit ka nag-umaasta bilat sing Iloy nga doon nandyan ka lang sa mga kalye? Nag-aasta ka doon sa mga putwo ka. This is not a basketball court. Senador ka na ngayon. Sa likod sa magiging senador mo, butakal ka. Sobra ka pa bilat sing Iloy sa Sodom in Gomora. Hindi lang isa ka babae ang gingkabit mo, madamo. Paano ginawa mo sa asawa mo si Karen Kawawa? Yan ang, alam nyo, my heart goes out to these women who could not fight for their rights. I feel sorry for these women na itong mga ubod ng pangit din nga napamana nila, mga pangasawa nila, hindi naman kasi gwapo, hindi ka naman gwapo, Erwin, kung tutusin, kung magngiti ka nga magsalita, kado wala kang ngipin, tapos may pagkababalo ka pa. Kayong mga magkakapatid nga mga tulpo, wala naman sa inyo kung tutusin, gitsang gwapo nga gwapo. Siguro sa ibang mga babae may mga apil, mga bilat sing Iloy, kahit mga maliliit ang titi nila. Ang sabi sa mga kabit nyo, kag ang mga babae nga nakatsupa sa inyo, kag nagpakantot sa inyo, ganito lang lipstick. Lipstick lang talaga ang inyong mga tarugo, real talk niya. Hindi niya sa akin, actually, may ginsend dito sa akin nga kudak nga picture sa mga titi nyo, pero ayaw ko na lang ipakita kasi for what? You know what I mean? Ayaw ko na lang ipakita, pero kung mag-abot man tayo sa korte, kag akusaron nyo ko,
Sasabihin nyo sa akin nga ang cyber libel ko sa inyo, ginapasibangdan o gina-accuse ko kayo. Sinabihan ko kayo maliciously na maliliit ang titi nyo, may ebidensya ko. Kasi may mga kudak ako dito, may mga litrato ako dito, mga gago kayo. Patulog-tulog kayo dyan, tapos sa mga titi nyo ginapicturan. Pagpatay ang titi nyo, hindi nagatayo kalaing, gidaga kurinot, di puta, do kamunsil. Mga amo, kahit ako nagatingin ko lang sa mga titi, dumasuka ko, ano na yaman. Alam nyo yung iras na parang insekto nga uod, nga do ganito lang kaliit, guys. So, amo na kapag patay ang kanilang titi, tapos kung tumayo ang titi nila hanggang dito lang talaga sa kwan. Hanggang ganito lang taga, lipstick lang talaga o kung toothbrush, guys. Now, nag-astani siya ngayon, kado akala mo balaging basbasan siya. Sang may kapal na galing sa langit, grabe kakahambugiro. Ilan ang bumuto sa'yo ikumpara sa mga bumuto sa iba nga mga senador, you're not even the number 1 senator. Bilat sing Iloy, kay ginabakapan ka sang Malacanang, your power is not definite. Baka magbalis ka, di puta ang paya ka mag-people power, lahat kayo talsik. Tandaan mo noon, nung may mga pagkakataon, putang ina, na ang kakampi mo kami nga taong bayan sa Pilipinas. Sang wala ka pa, sang papel dyan sa politika, kaming mga Pilipino ang gapamati sa radio program nyo. Kami nga mga Pilipino ang gabakap sa inyo. Pinangakuan nyo kami na ang mga naaapi ang tutulungan sa mga bilat sing Iloy nga slogan. Ano ngayon ang nangyari? Tapos malaman-laman namin bilat sing Iloy ang pera sa Pilipinas. Dinadala sa mga bilat sing Iloy sa mga putay nga mga color gold. Ang mga gimpamulot sang diputa, mga gimpick up sa kabaret, mabuti sana bla kung may mga dikalidad nga babae. Doktora, flight stewardess, nurses, accountant, dentista. Kung mga ganitong klase nga mga kwan kalidad, bilat sing Iloy ang tax natin. Ginapatayuan sang mensyon ang mga gimpulot sa kabaret. Mga masahista, mga taga-kraukiyan. Habang ang dami-daming putang ina, nga mga street children sa lansangan, hindi malang makakain 3 beses sa isang araw. May mga tao nga nagapitigab, ugod-ugod ang mga matatanda, hindi makakuha kahit ba yung Jesse kalaksan. Sa mga yudi puta nga mga healthcare dahil wala budget, dahil ginanakaw. Sa mga tao nga katulad mo, saan mo kinuha ng kamay ng Diyos? Ang mansyon sang imo, kabit nga si Vanessa. Nga ang anak ko nag-aaral pa sa Lasal. Sabi ng mga Parents Teacher Association, naga-basketball ang anak mo pero kuha naman pulpul daw, nagagalit ang kirida mong kabit mo. Ang pangalan nito ng anak, Erwin din yata, kung Ervin, I don't know. Naga-Coachella si Bigaong Kabaret. Taga-Kabaret, nagapunta sa Coachella, di puta magkano ang pamasahe. May bahay sa Lake Tahoe, Bilat sing Iloy. May mansyon sa Cavite. Sa isa ka broadcast journalist, magkano gidang naipon mo kahit papaglagay natin? Na ginabigyan ka sa pera sa mga drug lord. Na wag mo silang pambugrisin nung ikaw ay isa pang announcer. Siguro, let's say, mga 30-40 million, but you will still not be able to buy a mansion in the United States that big. May mga kwan mo, may mga tao, meron ako dito sa mga, kahit naka-private ang iskabitchi mo, may mga tao pa rin naiinis sa kanya na talagang ginapadala sa akin ang mga pictures nyo. Ayan. Grabe si Mamu Pak. I don't know kung AI na or whatever, but so far, amo nang ginpadala sa akin. Again, do not quote me on this. Naka-Hermes si Madam. Louis Vuitton, Bilat sing Iloy, tapos sa Rasisero. Magkano gidang sweldo sang isa ka senador? Magkaano ang sweldo sang isa ka journalist kung wala kayo sa mga illegal nga mga ginagawa? Ang amo ni Bilat sing Iloy, senador, pilang sahod nyo, 300,000? Kakasan pa sang mga taxes kagang mga luho nyo nga sari-sari nga putay ang binibili nyo. Not unless magnanakaw ka, hindi mo ma-afford ang ganitong lifestyle. Tapos agapunta sa Coachella ang babae, yun di puta, kaluluoy lang talaga si Karen. Okay, wait. Sandali.
Ito ang sinabi niya. Ano to gani ang pangalan ulit? Levi, ano nga? Basta maliliit ang titi, babaidor, gimana silang lahat. Kasi ginakompensate nila ang pagkaliit ng kanilang titi sa pagpambababae nila. Oo, maliit ang titi nila, sabi ng mga, hindi lang isa, dalawa ha, nga pukasyel. Ang nag-message sa akin, lahat ng mga pukasyel, may mga sa Cebu, may mga taga Palawan, may dyan sa Pasig, Bilatsing Iloy naman yung pagkamanyak nyo. Lahat na lang yung diputa nga mga kwan, ang tamod yung kung saan-saan na pupunta, Bilatsing Iloy, kayo ka mga marurumi. Kadamak sa inyo mga diputa, kayo naka-Hermes pa ang alpot nga kabit. Mapakabit na lang ko siguro ay. Anong pangalan ulit to ni Levi? Batinggod? Ano to man? Pangalan ulit ng abogado, Baligod. Kabudlay, manisir sang pangalan mo man, Baligod. Ang stars you guys, kag pa-Gcash kayo dyan, grabe, umasta, Bilatsing Iloy, wala ka pa gani nakatapos ang isa mo ka-term. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, Lia Dipota. Talagang papahuli kita, Bilatsing Iloy. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-bitin kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan, Bilatsing Iloy! You diputa! Ano ka? Terorista? You diputa, ano ka? Si Normis Suare? A man who behaves this way should not be in the fucking Senate. Yan ang pinaka-last defense ng ating demokrasya. Tapos mangwilyo ka, anong akala mo yung diputa? Sa daan ka? Diyan ka lang, Bilatsing Iloy, sa kung saan-saan nga mga kanal. Sanay ka sa rubo-rubo. Sanay ka sa pangkabaret. Kag mga pangkraukiyan. Bakit? Mapakwilyo sa'yo si Alan Cayetano, Bilatsing Iloy. Diyan na si Alan Cayetano tumanda sa Senado. Kabagong-bago salta pa lang sa inyo, diputa. Why ka gani isang law education? You do not even have a Juris Doctor Bilatsing Iloy course. And you behave this way? Kukwilyuan mo, kakalad ka rin mo, hoy! Umuubra lang yan sa TV station, radio station, yung basura. Diputa ka, an immoral man like you who cheats on your wife, who cheats on your children, who prioritize second, third family than your original family, daughters that needs a father figure, daughters that needs protection. You could not even play your role as a father. You could not even play your role as a real husband. You're a fucking infidel. A womanizer. Okay man lang na yatani kung mga bet ka kag iba-iba ang gatsupa sa maliit mo nga titi. Kumpera mo. Kasi personal choice mo naman yan eh. Wala naman kami magagawa kung ang Bilatsing Iloy nga insecurity mo kailangan tabunan sang lahat-lahat nga klase sang mga putay. Pero ang ginagastos nyo pera namin. Why are you on a fucking defense mode? Why are you so angry that this 18 Marines is going to attend the trial or the hearing in Blue Ribbon Committee? What is it that you guys are hiding from the public? If you are all clean and there is nothing that you're afraid of to be out in the fucking open, then let it be. Kung ako, wala ko sila, sige, pakatuan din sila. I-present ang mga ebidensya nga naghatid ng pera sa bahay ko. Why are you angry at those people? Nga mga Marines na to, na ginagawan ko isang istorya, then fucking let them present evidence. Bakit kayo galit sa mga tao na pwede nyong gawin kung totoo? Talaga na may concern kayo kung saan napunta ang nakawan. Di ba noon advocate ka rin sa mga nakawan kag mga korupsyon? Ano ngayon ang nangyari sa iyo, Bilatsing Iloy? Naka 70 milyon ka lang. Naka 100 milyon ka lang. Anong nangyari sa iyo? Yung pala, ever since ang broadcaster lang ni sila. Kita nyo mga inaaway nila, mga chairman lang sa mga chairman sa
mga chairman sa barangay, mga CBO, mga mag-asawa lang, mga domestic, chururot. Inaaway nila ang mga kapitan ng mga pulis, inaaway nila ang mga sergeant. Wala talaga sila yung ginaaway nila ang mga sa gobyerno nga kahit papano, nanumpa nga tayo ay tulungan. Hindi nila inaaway ang mga drug lords, hindi nila inaaway ang bidiputa nga mga chemist nga mga nagagawa sa mga shabu. Ang mga kidnap for ransom bilat sa ilo, hindi talaga nila ginatugits nga grabe nga yaw-yaw. Because before, social media was not rampant yet. We were not born yet, kami nga mga influencer kag mga vloggers. It was only the mainstream media. At mga hari na sila sa mga mainstream media today, you could not use that fucking angst anymore. Hindi mo na kami magulpi di gulat! Knowing the fucking darkest secrets that you hold dearly, na hindi mo naisip na mabulgar ka. Why would we fucking trust somebody who could not even devote his fucking life to his family? Na hindi mo nga mapanindigan ang babae na una mong pinakasalan? Fraudster ka sa Amerika, bilat sa Iloy, matakot kami sa'yo! Ang pangalan na ginamit mo si Eric Sylvester. You were a law offender already for how many years in the States before coming back to the Philippines? Because you wanted to serve our country. Serve in what way? Kung gusto nyo talaga nga maging peaceful ang Pilipinas, kung totoong mahal nyo ang nagbuto sa inyo, bilat sa Iloy, investigate the fucking flood control. How many times galing si Pinky? Noon pala bilat sa Iloy mo, boylet mo. I don't know if this is true, but according sa aking mga sources ngayon, mga 20 years ago, ining si Ping Lacson, may ara ka isa sa mga soto, mga lover boy mo, sang nagapalahubog pa ni. Ang isa ka soto, kagrabe pa magbisyo. Ito ang mga red diarrhea niyo. Tapos, sino pagid? Si Chase Wisman, may ara man kanu, pas man kanu kay Patrick Garcia. Ay, ano naman. But this is actually plausible. Because these people, they usually have this identity crisis when they feel that they already have everything. Maraming mga closet queen actually guys sa show business, sa politics nga hindi nila mailabas. And actually, the reason why that they join politics is in order for them to cover up the real them. Na sila pala ay mahilig maglulipap. Ilan ang mga bakla bilatsing iloy nga mga PMA. Grabe ang mga imahe, you've been putting up an image. Nga as if bilat sing iloy, mga moral ka mga lalaki, you di puta. Moral bilat sing iloy, you are abusing women. Insakto to ang sabi sang ni Attorney Levi. May nakita sila isa ka senador or isa kang congressman, I don't know, I forgot. Grabe ilang babae ang nandoon, human trafficking na yan. Bilat sing iloy, you are taking advantage of this fucking poverty that the Philippines is going through. You are taking advantage of those fucking fragile and poor women who does not know how to fucking make a decent living but to sell their bilat sing iloy flesh. Itong mga kawawa na mga babae na wala silang ibang gawin kundi ang humubad because they want an easy way out. And here you are, men who are supposed to respect women and make them an honest woman. Make them a decent woman. Ano ang inyong ginagawa sa kanila? Binabayaran nyo ang mga ayodiputa ka ginagawa nyo kabit. Kamu dapat ang nagatulong sa Pilipinas na diyan nanggagaling ang mga HIV. Diyan nanggagaling ang sa prostitution. Diyan nanggagaling ang mga tulo. Ayodiputa, akala mo kung sino nga mga matitino, ang mga bilatsing iloy. Nakabarong kayo, pero mga demonyo pala kayo. Putang ina, okay lang naman manggabit ka ng 10 beses, sino may pakialam? Kung sarili mong pera, hindi kayo ganakaw, bakit galit na galit ka? Sa Blue Ribbon Committee, why is it? You know very well. Nagatanga-tangahan ka lang, or tanga kayo talaga. Hindi nyo naintindihan ang konstitusyon. Hindi kayo 13, so you could not make a quorum. Tapos, gina-accept nyo sa sarili nyo na kayo na ngayon ang tunay nga Blue Ribbon. No. The existing Blue Ribbon Committee is still Peter Alan Cayetano. He was voted by 13 senators. Now, ang meron kayo ngayon sa number nyo, 12 lang. Unless nga may tinatago din nga sekreto itong si Villanueva, either
Alam nyo kasi guys, itong si Chase Escudero, kung tutusin, labag yan sa kalooban niya ang pag-jump ship niya. But then, ang mga bangag found a leverage. Either meron siyang sex scandal nga kay Patrick Garcia. I don't know kung totoo. Pero yun ang sabi sa mga marites sa akin, baka siya bading. Noong may mga panahon siya nga may experience sa kapwa niya lalaki, hindi natin yan mablame. We are not judging them. Kung may mga sexual preferences sila noon nga gusto nila mag-fencing bilating iloy, titi sa titi, wala na tayong pakialam dyan. Pass na yun. Kung may mga meron silang experiences nga nagpa-Boulevard of the Broken Dream sila, or nag-deep throat sila kay gusto man nila matry kung ano ang sarap sang tsupa, kagano ang sarap sang putay, kung ano sarap sang mga talaba, oyster. Wala na tayo dyan, sexual references nila. Kung nanggaling ang kanilang DNA sa Sodom and Gomorrah, it's none of our business anymore, you know what I'm saying? Pero kaso nga lang, dahil ngayon, meron na sila sa mga pangalan, mga dignified statement na sila, mga diplomat na sila, they could not afford scandal. Now, itong si Bangag, kagang mga alipuris niya somehow, alam nito, may leverage sila dito kay Chiswis. Baka si Chiswis noon, umigit man sa Sanggin Boulevard of the Broken Dreams, sa mga artista, he cannot afford scandal, hindi ka magsaylo. Hindi ka mag-jump ship, ilalabas namin nagatuwadeya ka. Ilalabas namin bilat sing iloy nga nag-horseback riding ka sa mga artista. Siyempre si Chiswis wala choice kesa naman makita niya ang kanyang Boulevard of the Broken Dreams nga may Chiswis sa Pornhub. So makita mo sa itsura ni Chiswis nga na pressure cooking lang talaga, pressure cooker lang siya. Ito naman, or baka addict sa noon, we don't know. Ito naman, si Joel Pimentel, kung hindi sa Closet Queen, kung hindi sa bading nga nagpa-Boulevard of the Broken Dream, siya ay isang addictos or nag-threesome or namimili din sa mga prostitute, meron talaga na guys ang leverage. It's not about betraying their group, it's not about leaving the majority black, but there is something, a leverage that they could not afford to get out in the open. Di syempre kung may mga pa sila 20-30 years ago nga nagtsupa sila kag may mga picture dyan nga may mga picture dyan bilat sing iloy nga gatuwa diya sila habang gina-Boulevard sila of the Broken Dreams. What are you gonna do? Of course, bahala na tawagin ka hudas kasi sa tindig ni Chase Escudero nga ganun siya ka matalino, naging gobernador, abogado pa siya. On the get-go, nag-majority talaga siya, pero may nalaman sila or baka totoo naman nga nakuha sa pera. There are so many factors, you know what I mean? Ayan na nga, may mga nagsilabasan na may meron sila sang pass is pass. Hindi natin ma-blame kung sila noon may lig mag-lollipop. You know what I mean? May mga ganun talaga guys. May mga bagay talaga minsan na kahit ano pa ang ating paglibing sa mga pass natin, ang mga pagtsupa natin sa mga tarugo, may mga kalunggo, prostitute noon. Bakit? Ina mga bullstar na si Kring-Kring noon, bullstar man nagapasuso man mga kabit man sa mga high-end. Nga mga kwan, nga mga congressman, ginawa lang naman sa mga disinting, nga mga babae, pinakasalan sila. Pero mga pukasyel naman na sila noon. Ang mga dating mga kuno-kuno nga mga Miss Universe Beauty Pageant, mga prostitute man ang mga high class, si Rica Peralejo, nagbura ni Yuki. Namukpok man ang mga bilat sing iloy nila na noon sa mga Bruna Yuki na tapos pinakasalan sa mga pastor, ngayon mga holy sister na magsalita. Pero kung babalikan natin ang mga nakaraan nila, mga puro man na sila lahat, naglunok sang iba't ibang tamod. Kaya ganon, nga kung may mga iskandalwanay, nagakip quiet sila kasi lalabas kung ilang tuniladang tamod ang kanilang linunok. Ganon din yan ngayon sa mga politiko. They cannot afford scandal because hindi natin alam, naglunok lang sila noon sa iba-ibang klase sang mga tamod din. Kaya ikaw, Joel Villanueva, the moment you transfer to that piece of shit na black na yan, ito ang mga sumusunod na rason. Nagpa-Boulevard of the Broken Dreams ka at meron silang kopya ng iyong boulevard. Meron ka sa picture or meron ka sa mga pass is pass na gatsupa or nag-threesome ka sa mga prostitute or baka meron ka rin sa mga fetish na ang babae ginapatai mo tapos ikaw ang galamon sang tai. I don't know. Ang sa akin lang naman ito ay possibility. So may mga rason na kasi alam ko mga sincero na sila dapat sa majority. But because may leverage itong bilat sing iloy nga si Kwan, ganun ang laro guys. Ang amo ko napakagrabis, ang amo ko kamatalino. Sa defense kami. So ang gina-accuse all the time, mga kliyente namun nga gina-accuse. Sang mga kaaway, ginahanapan namin sang leverage ang kaaway.
Katulad niyan, meron kami sa kliyente nga kuno, nagdispal ko ng pera sa isa ka malaking company. May mga evidence sila and everything ngayon dahil IT accountant ang aming kliyente na alam niya may mga kopya sa mga CCTV kag nagagamit niya ang laptop sa kanyang boss. Kag may nakita siya doon sa laptop ng kanyang boss, bading pala. Merong kalaguyo kag meron sang mga videos doon sa mga Boulevard of the Broken Dreams. Yun ang ginamit sang amo ko na panakot sa kaaway namin. Kundi dismiss ang case. Nababay ang ilang milyones nga gin-esprekite. Ganon yun, guys. Leverage is everything. Oo, correct ito. Man, gid, mga puro man na sila tanan, mga alpot. Share the live ang mga stars. Wala na naman nagasaka ang mga stars. Pa-stars muna kayo! Baw, ang mga bilat sing iloy man ang nagapadala sa akon, mga purya gaba. Dagdagan nyo man iho. Isa naman na pala permigo na bala guys, hindi talaga mawala ang piso-piso. Kaya ganyan kung bakit sila nag-jump ship. So yan ang mga rason. Meron sa mga makakapalang mukha. Ito naman, ang mga bilatsing iloy, hindi nga magkakapatid nga mga tulpo, ang kanilang kasalanan lang naman, siguro proud na proud pa rin sila sa kanilang mga iskabitse. Baga hindi naman sila yabading, do hindi nakakaya. Though less nakakahiya ang pagiging babaero, less nakakahiya na may maraming kabit kasi kung tutuusin, boost na ng kanilang pagkalalaki, di ba? Okay na lang maging magnanakaw, okay na lang bilatsing iloy, na ikaw ay maraming kirida, wag ka lang maging bading. Tama? So ganyan, kaya hanggang ngayon makakapal ang kanilang mukha. Mahilig pa sila bilatsing iloy, wala pa kalidad ang mga babae nga ginapalit sa mga asawa nila. Papalitan nyo lang bilatsing iloy ang mga asawa nyo, puro patanan mga pukpuk. Kumukuha ang mga iudi puta sa mga pukasyel. Dapat ani mga dikalidad, mga nagtapos ng pag-aaral. Marami akong alam na noon mga iskabitse din bilatsing iloy, pero mga matatalino, mga graduate. Mga degree holder, nagpakabit lang dahil sa kahirapan. Pero itong mga kalidad, yung di puta sa karaoke yan, yung pick up, mga gago. Mga wala ka mo taste. Ayan o, isa pag ni si Rapi, pag ito, kamanyakis, kag ito. Nagapakuha ni siya pagkapirma, nagapapirma ni siya pala isa sa mga nag-OJT sa kanya. Was my daughter's niece, ang sabi sa akin, Loy, nagapanan-disclosure agreement na siya. Kasi kapag nataypa niya ka, iiyutin ka niya. Yan ang sabi ng mga naga-OJT. Wait. Okay lang naman yan, sir, maging manyak ka, wala problema. Basta pera mo. Hindi ka magnakaw ng pera ng bayan. Kung sa Amerika, ni sexual abuse na nimo. Daghan, lawas, kaniyang mga work. Tawas. Sige. Sige, unsa man? Diba, Use innocent suba, katawan. gikan, daghan, Oh. lawas, kaniyang mga words of the days for the Okay. past few days. Okay. So, among sentence is, Ah, naidaghan, nagikan sa suba, para maglimpyo sa ilang lawas. okay. In Tagalog, in English, Many people came from the river because they were cleaning their bodies. parang naligo. 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 Oo. Ako naman, lawas ha. Sige, ikaw. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or lami ang no. Uy, Yun, no? No. On live television, hambalan mo, ang assistant mo dyan, nindot ang imong lawas. Oh my God, motherfucker. Pa-stars muna kayo. Di wala ka magawa eh.
Wala kita magawa kung lilipat si Pimentel. Siyempre, gagawin na iya lahat ni Marcos, wag lang mabisto ang kanilang pagnanakaw. So, ang dapat na lang talaga gawin ng mga Pilipino ay mag-people's power na lang, mag-EDSA 3. Wala na. Kasi lahat bibili na ni Marcos. Lahat bilat sing iloy gagawin nila. Hindi lang mabisto ang kanilang mga trilyones. Kita nyo gani, lahat ng mga kwan, lahat ng mga modus operandi, di puta, ginagawa nila, wag lang matuloy ang Blue Ribbon Committee. Lahat gagawin na. So anong last resort? I do not understand. Men in uniform, the armed forces, the militaries, the marines, who took an oath to defend our constitution and the people and the citizens, hindi ning mga politiko ha. Independent dapat ang Senate. It should not be under the power or under the command of the president. Iba na sa independent, wala labot dapat ang presidente. Yan ang ating konstitusyon. So, ibig sabihin, kung under na ang ating Senate, sa presidente nga pagdikta niya, wala na sangkwan. Hindi na demokrasya, marsyalo na yan. So, this is what's going on. So, dapat itong mga taga-Air Force natin, mga taga-Civil Defense, you have to do something. You have to move. You have to make sure that you protect our democracy. Marcha ka mo dito, Independence Day, June 12. Kung mga aral ang kubigay sa Pilipinas, malagay talaga ako dito, Redo. Maram girl ko. What is going on right now is unannounced martial law. Ginapangdiktaan niya na lahat. So kapag nag-transfer na sa Lunes, itong si Joel Pimentel, sir, nagbuto-buto pa naman ko sa'yo, ibig sabihin, either bakla ka, drug addict ka. May mga hawak sila sa iyong mga videos or picture nga gapang tsupa ka, or may ging threesome ka, ganun yun. Tapos, kay hindi mo na mapanindigan, baka nahiya ka, so ta-transfer ka na lang, bala na si Batman nga murahin ka, hudas, demonyo, baboy, addict, aso, lahat. Huwag lang lumabas ang iyong bilat sing iloy nga kung ano nga mga sekreto. But this is what I'm gonna tell you. If you are going to succumb to their fucking blackmail, they are always going to use it against you for life. It is not going to stop. You think this is the first and the last? No. If you are not going to face it, to face the music, whatever secrets you have that they are holding against you, kapag hindi mo ginkol ang ilang bluff, you are just giving them the fucking upper hand until thy kingdom comes. So kung may mga sekreto, kayo nga nagpabchiswis, kayo da Boulevard of the Broken Dreams, nagluno kayo sa isa katunilada nga mga tamod, kung hindi yun naman panindigan, kung ako, if I have that kind of past, I'm going to be brave enough. And I'm going to call for a press release and say, you know what, these people are asking me to transfer to their block, and they are using an old video when I was in college. We were drunk, my fraternity friends, at ako'y nagkaroon ng chikinini sa isang kapraternity ko because I was a mess. I was just fucking hardcore drunk that time. At hindi ko na alam anong nangyayari dahil sa truth or dare na tsupa ko ang isa kong kapraternity. Nakunan nyo ng picture tsaka ng video. Apparently, binenta iyon sa Malacanang, binili nila 100 million. That is something that I will never be able to take back, but I am accepting that accountability, and I was young and stupid. Hindi ko alam pala na may Boulevard of the Broken, nag-Brokeback Mountain na pala ko nga pelikula. Kung may mga ganon nga mga klase, I am going to break the chain of blackmailing me. Iba-blackmail ka forever na sa pag sinabi sa ni Marcos, tahol, bark, stop, slip, jump. It's always gonna be like that. Wala ka na kawala, pero kung panindigan mo to, makuha mo pang simpatya sa public. Sasabihin mo, well, I was young and drunk, I was only 21. Hindi ko alam nga may Boulevard of the Broken Dreams sa akin, tapos ginbidyo na pala. Tapos tinago yun at ginablackmail ako ever since. So what? Ano naman ngayon kung Boulevard of the Broken Dreams ka 21 years ago? Who gives a damn fuck? Who gives a flying fuck kung nagtsupa ka 21 years ago? Everybody's doing that. Ano naman ngayon, bading gani si Subiri? Mayroon bading gani si Pinky? Bading gani Dabilat, si Iloy ang ilang mga congressman. Ano ngayon? Kung ang preferred mo noon nga karne ay titi, ano naman ngayon kung ang sports mo noong fencing? You know what I mean? So what? Head up high ka dapat, okay? I was
in the middle of an identity crisis. I didn't know if I wanna suck a dick or I want to look at the putay. Di ano git? Kung yun ang pinagdaanan mo noon in order for you to to know who the fuck you are. A diamond needs to go through fire bago sila mag-sparkle like this. Charito. Correct? Hindi na sa maleta kasi kung gusto nila maleta, matagal na sila dapat nagbabayad. It doesn't make sense na maleta sila. Kasi matagal na sila gina-offer sang maleta but they stayed focused. They stayed strong. They stayed as brave as they could until a leverage came up. Kasi mga maleta, itong mga tao to, hindi mo na sila mabibili not unless may skandal. Kung sa maleta lang, matagal na sila gina-offer, Tori. Lahat nga mga tao ginapamili sa mga yudiputa gamit ang pera natin and you think they were not offered maleta. No. This is beyond maleta. Yan ang mga tinatawag natin na mga red diaries. Uti, ano kung bading? Ano kung bading ka noon? Ano naman ngayon kung adik ka noon? Ano naman ngayon kung paminsan-minsan gasuyop ka nga? Araw-araw nga di puta, okay na natin presidente. Okay lang, president pa naman siya. President pa rin siya. Ano naman ngayon kung may lalabas na ikaw ay isang adik kag merong kang picture ga sabu? So be it. So what? That is past. I am not defined by my past. Okay? I used to be a palalolo and I used to chupa that arugo that doesn't belong to me. But now I'm a born-again Christian. I'm a renewed person. Lahat nagkakamali nung young and stupid. Di anong gid? Correct? Ikaw da ba lang nga, agi ko yung parinig sa kitulpo, huwag mo kuutusan. Share the live ang stars nyo. Yan lang ang masakit sa lahat kasi bili sila ng bili ng mga putay. Bili ng bili ang mga yudiputa, sang pikpik. Arkila sila bilat sing iloy. Sang iba-iba nga mga titi, sang mga kulboy, sa pera natin. Okay lang naman na yan, tsupa hanggang mamatay kayo, pero personal nyo dapat nga pera. Wala dapat nagugutom nga mga Pilipino. Correct? Hello! Ay, ang guwapa. Julie J. Libres, how are you? Pasari ko na bigang. Ang inyong nga mga pajikas na muna sa akin. Ay, ala, wala pagidya. Pajikas muna kayo. Tapos ngayon mag-asta-asta, sir, hindi bagay sa'yo mag-asta ng ganun. Kasi ikaw, kung meron sang isa nga tao nga candidate na wala sang moralidad, ikaw yun, you are an immoral man. That's the truth. No matter how you try very, very hard to cover the fact that you are an infidel, a womanizer, somebody who fucking abuses women to a T. Akala nyo nagtumutulong kayo sa kanilang livelihood? No! Ginaganon nyo pagid ang mga babae, putang ina nga maging puta until the kingdom comes instead of giving them proper help. Kung totoo talaga nga ikaw ay tunay na bilat sing iloy na may concern ka sa taong bayan, ang mga prostitute na to, dapat tinutulungan yung mag-stop, bigyan mo sila ng pangkabuhayan showcase. Pero putang ina, kabuhayan showcase, mapatsupa muna kayo mga 10 years. Ito nga ang taga-Palawan, si Kim ang pangalan, ginarahi mo na daw. Pero may ga-exist pa rin nga si Vanessa. Di Vanessa, alam mo ni nga may si Kim doon sa Palawan? Pero may mga babae kasi, nga mga puro din mga patay gutom, wala, hindi nag-aral, hindi naglahat, nagkikling sila sa lalaki nga may pera. So it doesn't matter if their dignity is being spit on. It doesn't matter if they are being disrespected as long as, gasabi sa tiyak ko man original sa akin, pero umuwi, that is very wrong. Because you also grow old. Time will come, you're going to have wrinkles. Time will come, ang suso mo maglaylay na, and someone younger and better is going to come along. If your husband could not love you deep enough to stay until the bitter ends, he is going to replace you with someone younger, more prettier, someone who is sexier. Is that going to stay with you? Today lang and tomorrow. Hanggang fresh ka pa. But he is going to find someone better than you, younger than you. Ito ang mga klase sa babae, ito sila ang mga example nga okay lang nga mga lpot, mangirida,
ang kanilang lalaki as long as sa kanilang umuwi. That is a very bad fucking theory. That is a very bad fucking principle. Because you are setting up an example in the eyes of your children that it is okay to be a fucking shit motherfucker and to behave like pigs. You are setting an example to your daughters, to your sons, that it is okay to be unfaithful, that it is okay to betray somebody that you claim to love. It is not okay to cheat on your fucking wife or your fucking husband. Hindi kasi Bianca Manalo nga may ginapapunta bilat sing Iloy sa apartment habang si Win wala sa kwan sa kanyang, wala sa Valenzuela. You do not teach your children with a bad habit. Kaya hindi nawawala ang curses na kabit, kirida, because you let it be. Bilat sing Iloy. Oo, tapos ngayon mag-asta ang mga yudiputa nila, mga sakristan sila sa Batikan. Kaya wala ko believe ni sa mga gago nga ni. Ang mga stars, dagdagan nyo! Pakinig-kinig tayo sa mga advice sa mga yudiputa. Grabe sila kuno abi mang away noon sa mga kwan. Grabe sila mga away sa mga kurap. Pagkatapos ngayon sila parang numero 1 ka kurap. Numero 1 ka mga nagapangabit. Ay bilat sing Iloy. Practice what you preach. Tapos ngayon mga lagkag ka kung sino ka pa nga Senate President Abitis Tingi. Try be sir one time. Alan Cayetano is not going to be a fucking, what you call this, is not going to let someone with a lesser education than him to insult or to inflict injury on him. Walang saysay ang pagiging Senate President niya, Speaker of the House niya, kung mapakwilyo lang sa katulad mo. Bilat sing Iloy. Ano si Alan Cayetano, yung diputa, adik nga, mapakwilyo sa'yo, ikaw ang walang papel. You were not voted by fucking 13 senators. You were not voted by the majority. Ambisyoso. Why do you defame the Senate? Nabili pati ang mga bilat sing Iloy daw, ng mga patayuya, ng mga kwan, ng mga empleyado sa Senate Philippines, bilat sing Iloy, nakita ko kanina. May isa ka social media manager na pangalan niya Joseph, and then he recognizes this acting Senate President. Why did you not vote for a Senate President? Because you did not have the 13 votes, correct? That is the essence. That is, your equation was not balanced. Kaya nga lang gani, hasta lang ka mo sa tempore. Tapos ngayon, mayor ka, acting sa diin, saan banda dyan? Na may acting Senate President, namatay si Alan. Excuse me. Tapos bakit kayo galit na galit? Bakit nyo sinastop ang Blue Ribbon Committee? Investigating the flood control, why is it the more you become this eager to stop this fucking investigation, the more you show us that you are so livid, that it needs to be stopped, that it should not be investigated, the more you are convincing us that you indeed fucking accepted fucking bribe, that you stole money from us. The actions that you are showing us is it's no less than a fucking thief. I thank you so much. 1,000 stars, Julie J. Libres. Thank you. Ikaw dyan ang nilagay nila. Kayong dalawa ni Win, nilagay kayo dyan ni Soto, nilagay kayo dyan ni Ejercito, nilagay kayo dyan ni Kiko. Dahil ginagawa kayong Kiko kasi alam nila mabilis ka ma-rile up. Alam nila nga mabilis ka magalit. Katawa-tawa ka ngayon. You do not behave as a fucking diplomat. You do not behave as a fucking statesman. Nag-a-apply lang na ang katapang-tapangan mo noon nung ikaw ay isang announcer. Kaya nga gintawag na sa Blue Ribbon Committee because it is considered a high-ranking fucking shit in our fucking Senate building, and you behave like you are from the fucking slum.
I-explain mo muna sa amin kung bakit naging 10 ang mga anak mo at may mga mansyon ang mga kirida mo. Saan ang galing ang mga pera mo pinatayo ng mga mansyon sa mga kabit mo? Andrea Kabuhok, mga pila man tuga ba wala gimega Gcash akong tani isa ka bagsak bala 10,000 para dumahappy man ko bala tani wala. Share the live, pero kung padalahan mo ko Erwin Tulfo mga 100 million, maybe I will stop. Cute ay, thank you so much ka Julie Jane Libres, ang yayaman ni na taga-Aklan. Ay, di pota. Maraming pera. Itong pinadala mo sa akin, 2 pesos. Proud ka? Sino ni? Andrea Kabuhok, araw-araw ka mang padala sa akong bilat sing iloy. 2 pesos, black ka niya sabi admin, be. Dapat, kung hindi man si Alan Cayetano, ang mag-Senate President si Marcoleta. Marcoleta has the muscle. Marcoleta, sa mukha pa ni Marcoleta nga hindi nag-smile bilat sing iloy, dumatakot ka sa conjuring. Oh, ano ang kinatatakutan mo? Bakit ayaw na ayaw nyo? Sa mga revelasyon, bilat sing iloy between you and the 18 Marines, we have more confidence in them compared to you. You are by far one of those men who does not give a shit about women. Na imbes tulungan nyo makaahon sa putik ang mga babae, di puta, ginapanggarahe ang bilat sing iloy ka ginagawa, kabit. Ni-level up nyo lang ang kanilang pagiging immoral. Dapat na-convert kayong Muslim para mapakaslan nyo. Luel Hapitana, mamessage mo siya dito, Gcash tapos 2 ka, Gcash tapos 2 pesos, bilat sing iloy man niya kaalpot man niya sa kanyaw. Mapahambog ka bala, Gcash sent bala kung gipadalaan mo ko 20,000. Pa-Gcashin nyo ko. Tapos yung di puta, ang gipadala pala sa akin 2 ka pesos, ilampos na kakaroon, di gani ka bakal, strepsils, kagluy, ah? Ano ning party ni sa IBP? I didn't read. Kadami-dami mo sa mga kwan, kakasalanan mo sa mundo. Numero 1, kakakwan ka. Numero 1, kang bilat sing iloy mo, kakalo offender. Fraudster ka sa Amerika, gumamit ka sang iban nga pangalan, si Sylvester ang pangalan mo. Human trafficker ka pa, tag-10 bilat sing iloy kaputay. Ano mo lang nakadilap, Erwin man? Di puta, isa pa lang kaputay, iba-iba nga amoy, iba-iba bilat sing iloy nga, why? You di puta, kung ano-ano nga mga kagaw, nanamitan ka mo nga sari-sari, di puta nga putay. Ang ginalukit nyo, iba-iba rin nga mga kagaw. Tapos uuwi sila doon sa kanilang original, kag mag-lips to lips ang mga gago. How fucking insulting is that? How could you fucking call that respectable? Sa isang kantutan, 10? Di puta naman kaya ka manyakis, di puta, sobra ka pa sa ido. Sobra ka pa sa aso. Chupain mo ko. Number 1 lang, nga. Dito number 1, number 2, number 3, hasta sa 10. Nagapalit-palit ang laway sa mo, sa titi mo. Ini may mga alput nga mga babae. Upuan nila si Erwin, upo ang number 1, tapos number 2 naman, Iba ay, ang mga putay yung nag-mix clan na. Ang dito nga kagaw sa bibig niya mapunta sa putay, nag-mix and match na. Mga gaga ka mo. It is so fucking dirty. You are acting like fucking pigs. Ang inyo nga mga kwana, trisam, pursam, tinsam nyo. Sobra ka man Erwin, imuya kabutakal, di putak, ano ka baboy nga na yun? Dumakasabi ka pa, sige, okay, but justifiable ang 3. Justifiable ang 3 ka babae. May isa ka tsupa, tapos
Ang dalawa, mga romancing stone sa kanya. Tapos ang isa, dilaan ng kanyang karipon na 3. Okay na na, most. 10? Bilat sing iloy ka man kapatay gutom. Araw-araw naman na ano kaya kamanyak. Ikaw na naman. Ikaw naman. Sobra-sobra naman na ayaw ko sa iyo. Mabaong bibig mo, isa na naman. Bilat sing iloy ka naman yung kaabusador sa babae. Sobra-sobra ka naman niya, yudi puta. Anong ginasabo mo? A normal mind could not palalulo kantot 10 women all at the same time. Or let's say 5. Ang normal nga lalaki, hindi tatayo ang titi ng ganun katagal. Not unless may iniinom ka ng mga ecstasy kag nagagshabu ka. You have to have some help from medicine or shabu, cocaine, or whatever. Sobra-sobra ka naman imo sa just see the pattern. A criminal mind, a person who been practicing and doesn't really mind bending the law and bending so many legs will not mind bending Senate. You do not deserve to be in the fucking committee to hold a committee, considering your characteristics, considering your characters, that you do not give a fuck for all those years in America. Nga sinasabi mo, nagtiinti ka para maprovide sa pamilya ko. Hindi ka nagtiinti. You use someone else's identity and you pretended to be an American citizen and you were drafted in military until somebody found out that you were using a fake identity. Kaya kaging deport sa Pilipinas, you did not go home because you wanted to serve our country. You did not have a choice because you were deported. So you lied through your teeth. At akala mo makaasta ka sa amin, nga do astig-astig ka, bilat sing iloy. Gone are the days na naniwala kami sa inyo na kayo ay para sa mga inaapindi. Kayo ay para sa mga putay. Sobra naman niya bilat sing iloy kapatay gutom. Hell 1, hell 2, hell 3, 4, 5. Bilat sing iloy naman na ya. Kahit siguro 18 years old ka, hindi mo kaya ang 10 kaputay. Bilat sing iloy, ano kaya man? Ano ka, octopus? Octopus ka, 8 ang titi mo? Ano kayo di puta, walrus? Walrus, the creature has the biggest dick. Sobra-sobra naman na yawin. Do hindi naman na yawin mapatihan. Do naman na sa pagka-manyakol mo. Diyos ko, Lord. Grabe, galing robos, gali. Bilat sing iloy ang robos. Ang robos nagapatransform sa mga lalaki, octopus ang titi. Ang kapag umiinom ka sang robos, nagawalo, 8. Nag-8 bigla gaamo ni ang mga titi nila. Pak, ganito ang titi, no? Pag inom sang robos, pak, 8. Gaamo na, guys. Oh. Kaya do gusto sa mga yudi puta nila, 1 little, 2 little, 3 little Indian, 4 little, 5 little, 6 little Indian. Ganon. Ka mga patay gutom. And you know, my heart really goes out to those women who've been there for them when they had nothing, when they were nobodies. Those women kasi nangasawa ang mga bilatsing iloy nila, mga chararat. Sa bagay, hindi naman sila makapangasawa noon sa magaganda. Hindi naman talaga sila makakuha sa mga magagandang babae kasi anong ba naman sila? Mga hamak lang naman ng mga radio announcer. Na sinwerte lang sila sa sinwerte lang sila sa kanilang karir kahit hindi naman sila nag-graduate. Tapos yung mga babae na mga chararat, na yun ang, those women who stayed with them through thick and thin, tapos ngayon kaliwali. Tapos ngayon wala na sa ngalaga sa mga bilatsing iloy, now that they have the career, they have the position, they have the power, they have the money, ahay. Nagahipos-hipos na lang si Karen, ba't hindi mo ni ginaakusar ang bilatsing iloy nga si Erwin? Ako sara sa adultery, day. Tapos kung kubinadyang alput, may anak, tahimik-tahimik ka lang. Dapat you show your daughters how to, to be strong. Not to fucking, accept. You sit there and you just take it. It should not be that way. Kahit ano pa rin kayo, mas marami kang makukuha sa kanyang pera kapag ginakusar mo sa. Tapos ang alpot, ang karida, tuto ka Coachella. Ilang mansyon mo, Karen? Bilat sing iloy, baby, cucumber lang. Kamunse lang ang titi, pero 10 nga putay. Wow, sana all. Iba talaga nagagawa ng maleta. Correct? Dagdagan ang stars, kaya uminom.
Unfollow nyo ni sila, guys, ha? Unfollow them. Hindi sila ang mga numero uno ka mga nag-abuse ng mga Pilipina. They abuse women. This is a form of abuse. This is a form of taking advantage. This is a form of fucking narcissism. They do not respect women. You know, time will come, luluha talaga kayo. Kapag dumating ang panahon na ang inyong mga anak na mga babae, tatakbo sa inyo nga nagawawaw, dinunsilya ng ilang lalaki. Tingnan lang natin kung anong sakit ang maramdaman nyo. Correct? Grabe nga tarugo, gani bilat si Iloy kamunsil lang pero 10 putay. Kaya ako, si Brian, wala na saya pera, guys. Binibigyan